morning, everyone. I'm Rosemary, one of the 144 of Pastorates, and I just want to share my journey with the Lord. 2018, I started serving God, and I was 14 years old that time. But when the pandemic came, I stopped serving. 2022, my sister invited me again to Raining Light, and that time I made the decision to take my ministry seriously and to truly be a servant to God. Be servant of God. Hindi madali. Marami ako naririnig sa paligid ko na negative. Lalo na sa family ko, nandun ang persecution, nandun ang hindi pagtitiwala at hindi naniniwala. But God reminded me of this verse. In John 15 verse 7 says, NIV version, if you remain in me and my word remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. When I received this verse, ang sabi ko sa sarili ko, na kahit anong persecution ang matanggap ko, I will continue serving God. Na kahit anong sitwasyon na meron ako, I will praise God. Kasi hindi naman ako nakadepende sa tao kung kailan ako susunod sa Lord. Hindi rin ako nakadepende sa sitwasyon na meron ako kung kailan ako susunod sa Lord. And 2023, I invited my father and mother, kasama na yung ate ko and kapatid ko. And that was the moment na may ginawang extraordinary si Lord. Kasi yung mga taong nagpa-persecute sa akin before, naranasan na rin mag-serve sa Lord. And 2024, God gave me a trial na hindi ko na-expect. April 2024, after my father's birthday, he died. And that moment, graduating ako ng senior high, second semester namin. Pero hindi naging hadlang yung sitwasyon ko. Yung sitwasyon na meron ako para itigil ko yung pagsiserve ko sa Lord. Kahit nakaburol yung father ko sa bahay namin, umattend pa rin ako ng cell group. Nasa Sunday pa rin ako. Because that's my commitment sa Lord. And may time sa pag-aaral ko, hindi ako nakakapasa ng research namin, hindi ako nakapag-defense, pero hindi ko in-expect yung ginawa ng Lord sa life ko. Nakagraduate ako noon, senior high with honor, and grabe tinransition ng Lord yung life ko, and doon ako nagkaroon ng covenant sa Lord, na every situation I have, I will praise Him. And February 2025, binigyan ako ng opportunity na makapunta ng Butuan. And ang sabi ko sa Lord, lahat ng na-experience ko sa life ko, hindi ko yun galing. Kasi di naman ako magaling. Kaya ako lang naranasan yung mga bagay na yon kasi may Lord ako. And in my ministry, grabe si Lord, never niya akong binigo. Na dati naglalakad ako para mag-consolidate. Iniipon ko pa yung pang-consolidate ko para matreat ko yung mga disciple ko and para matreat ko din yung family ko. But now, I'm able to treat my disciple and my family. Patuloy ginagamit ng Lord yung life ko para makatulong sa iba. Every week, nag-win kami, lumalabas para mag-one verse, and every Saturday, we do the winning event, which is the Blaze Up Youth. The moment na nag-start ako mag-serve sa Lord, doon na-develop yung character na meron ako, yung attitude na meron ako, yung mind na meron ako. Maraming promise sa akin si Lord in my ministry and in my family. May time na naiinip ako, pero ni-remind ako ng Lord in Hebrews 6, verse 13 to 15, when God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Grabe yung transition ng life ko, and I choose to depend on God because He sees what I cannot, knows what I don't, and holds what I can control. And my peace doesn't came from how good situation looks, but from how great my God is.
To God be the glory. Thank you po. Sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas! Grabe, ramdam na ang Pasko. Thank you po. Yan, maraming salamat po. Gusto ko manang pasalamatan sina Pastor, Pastora, ang buong team po sa privilege. I know it came from God, pero naniniwala ako every one of us, meron tayong story to tell. Tama ba? Every one of us, we deserve to, you don't need a stage to testify. Privilege lang ang stage, pero at the end of the day, any one of us, we can minister to anyone. Ang buhay mo, magkakaroon ng impact sa ibang tao. Kaya bago tayo mag-start, ngitian mo muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, maligayang Pasko sa'yo. Grabe, ramdam na ang simoy ng Pasko. Tama ba? Oo, yeah. Ramdam na talaga ang Christmas. Alam niyo po, ngayon kasi ang tema natin, puro D. So, right now, kanina nag-testify sila Chika, alam niyo po, isa siya sa mga nilagay ng Lord sa heart ko to speak today. Kasi it's not about her, pero yung glory ng Lord in her life. We see her nung time na namatay yung papa niya, paano siya nag-usher doon, paano siya nagre-refreshment, paano siya kumikilos sa church. And I know it's not her glory, pero yung glory ng Lord in her life and in her family. Kaya ngayon, I want to share about dependence in God. Sige po, makakaupo muna tayo. Okay. Alam niyo ba before, ang word na dependence sa akin, it's a negative word. Kasi ang goal ko sa sarili ko is to be an strong, independent woman. Kala ko, negative yung word na, na dependent. And ang goal dapat, lahat ng lalaki, lahat ng babae, we have to be independent. Hindi pala dapat. Ngayon, ang dependence, it's a positive word kapag you are dependent to the right person. Tama ba? Minsan kasi sa school, sino rito hindi ka makakapag-CR kapag wala kang kasama? Dependent sa kaklase. Minsan naman sino rito hindi makakapag-report kapag walang kaibigan. Kailangan kagrupo ko yung mga best friend ko. Sa church, minsan, we're too dependent sa leaders natin. Hindi ko kayang tumayo, wala si leader. You can. Bakit? Kasi ang dependence natin wala sa tao pero nasa Lord. At ito yung magandang tanong. When did you start to become totally dependent on God? Kailan ka nagsimula na maging totally dependent kay Lord? Kailan nga ba? Nung nakapag-encounter ka ba? O minsan nakapag-encounter ka pero hindi mo na sold out kay Lord? Baka nung time na nasa RER ka, o kaya nung time na ito yung turnaround moment ng Lord sa life mo. Pero as for me, I was praying kanina, sabi ko, Lord, kailan ba ako totoong naging fully dependent sa'yo? Kasi pwede pa lang we are dependent to God, pero hindi total. Partial dependence lang sa Lord. Bakit? Kasi meron pa tayong hinuhold, may kinakapitan pa tayo na ayaw isurrender sa Kanya. Ito pong picture na to, ayan. So, dyan ko na-identify yung total dependence ko sa Lord. Nung nakonect ako kay Christ, sa cell and sa church. So, ayan lang po yung nag-iisang picture namin ng encounter. Sorry po sa nguso. Pero, yan yung only picture namin sa encounter. That was the time na I surrendered, hindi lang yung life ko, pero every aspect of my life, surrender ko kay Lord. And second, ito po yung time na na-connect ako sa cell group. So, that was my first ever network cell, 2016, a week after our encounter. Diyan ko unang naranasan na mag-share ng life testimony ko. Pinasulat pa siya sa yellow pad. So may yellow paper kami, dinistribute bago mag-word. Tapos pinasulat doon yung life testimony namin. Ang sabi lang, isulat mo yung buhay mo noon, anong ginawa ni Lord, ano nang buhay mo ngayon. So that was my first ever experience. And yung last, ito yung graduation namin ng encounter. That was the time na na-connect ako sa church. Nung time na yan, I just follow the Lord. Hindi ko pa fully maintindihan yung word na surrender, yung dependence. Ang alam ko lang, I don't wanna miss yung any devotion, ayoko may ma-miss na cell group, ayoko may ma-miss na Sunday, ayoko na meron akong idahilan para hindi makapunta sa kahit anong mentoring. So, yan yung time na I've been totally dependent on God. Bakit nga ba ate, ano bang ibig sabihin ng total dependence? So, total dependence means, number one, we must have full trust with God. Hindi lang trust, pero
full. Dapat, buong buo. Kasi minsan, sino rito meron kang asawa? Sino may asawa? Ay, wala pala ako. Sino may asawa na rito? Mga mag-asawa, o kaya may family na kayo. Alam niyo po ba, ang full trust, may mga time na na sa family, ang promise ni Lord sa atin, family restoration. Pero dumating yung time na in your family, pwedeng nag-aaway si mama, si papa, pwede namang nag-aaway kayo mag-asawa, pero it doesn't change yung design ng Lord in every family that He will restore every family. Ngayon, ang full trust pala kay Lord, we do not depend sa situation na meron tayo. Lord, ang pangit ng sitwasyon ko, ito na yun. Lord, totoo ba yung promise mo? Kaya nakalagay dyan, no questions asked. Kapag pala tayo, we have full trust in God, pagka naputulan kayo ng kuryente, ay thank you Lord. Mapapractice ko mabuhay sa dilim muna. Alam mo yun, na kapag nawalan kayo ng tubig, ay tinuturuan ako ni Lord magkaroon ng disiplina. Next time pag may tubig, i-value ko na yung time na may tubig kami. Bakit? Kasi every situation in our lives, si Lord may tinuturo. So that's full trust. No questions asked. Sino rito nga amin na may mga time na, sino rito may sitwasyon ka ngayon? Ngayon, meron kang sitwasyon pero medyo napatanong ka kay Lord. Meron ba? Alam niyo ba minsan ang tanong, it's all about the feeling. Sa mga nasa home office, dumarating ang time mawawalan ka ng client. Anong mararamdaman mo dun sa moment na yon? Susuko ka na ba? May question ba tayo na, Lord, ano bang design mo sa akin? Ano ba talagang covenant mo sa akin? There are times na you are following God, especially yung mga partner dito, yung family nyo, kine-question kayo, hindi kayo sinusuportahan at first, pero hindi yun ang dahilan para hindi ka magtiwala kay Lord. Kasi time will come, I experience, darating ang moment na ang pamilya mo, ang nanay mo, ang tatay mo, magpapasalamat sa'yo, anak, maraming salamat kasi hindi mo kami sinunod nung moment na yon. Kasi doon lang nila naintindihan, kaya pala ganito ka todo ang anak ko, kasi ito pala yung pinapakita ni Lord sa kanya. And now they see. And second, hindi lang po full trust. Dependence, total dependence means sure reliance. Hindi lang reliance. Alam niyo po, itong table na to, hindi to mag-stand alone kung wala to. So, ibig sabihin, hindi mo kayang mabuhay nang wala si Lord. Sa life natin, ang nakalagay dyan, always going back to the altar. Alam niyo po, there are times na you would feel as if, I remember pag magpapasko, ang nanay ko po aligaga. Kasi naghahapit ng pera para may ipanghanda sa Pasko. Kasi po, ang handa namin dati pag Pasko, bilang lang. May hotdog kami, maraming variety pero bilang. So pag may hotdog kami, 6 pieces. 3, isa kay mama, kay papa, 2 sa akin, 2 sa bisita. So pag 4 yung bisita, hati sila doon sa isang hotdog. So ganun yung Pasko namin. Aligaga ang nanay ko. May mga time naman na pag New Year talagang bilang lang lahat. Pero alam nyo, kapag pala ikaw, may sure reliance ka kay Lord, hindi yung joy mo, yung assurance mo, hindi nakadepende sa mga bagay na meron ka. Ikaw ang pinakamasaya ngayong darating na Pasko. Bakit? Kasi Lord, nasa presence mo ko. I could be in different places. Ang daming lugar na pwedeng paglagyan sa'yo ng kaaway, pero kay Lord ka nilagay ni Lord. Nasa church tayo, at yung always going back to the altar, alam niyo po ba, darating ang time nga na you would have a problem, pero I pray that you always find yourself na you always go back to the altar. You always kneel down to God. Kasi when we kneel down to God, alam nyo, dun nire-restore. Yung parang naranasan ko na to nung time na nawalan kami ng client, 3 days, sunod-sunod. Nung time na yon, hindi ko na mawarian yung nararamdaman ko. Sabi nila, Ate Kat, the atmosphere is changing daw sa home office. Kasi nagpe-pray ako kay Lord, di ko alam yung magiging reaction ko. Pero that time, kinakausap ko lang si Lord. Alam nyo, kahit may tao sa paligid ko, yung momentum ko, parang ako lang at si Lord. Kami yung nagbibigay ng assurance sa isa't isa, Lord. Lord, di ba, may promise ka sa akin. Hindi ako inayaan ng Lord na madala sa sitwasyon. Kasi ang gusto niya, ibigay ko yung full dependence ko sa Kanya. Hindi lang sa home office, but every aspect of my life. And third, ano nga bang ibig sabihin ng total dependence? Ito ang pinakamatindi.
ang total dependence, it means total surrender. Sino ritong naniniwala ka na surrendered ka na kay Lord, totally. Yung iba di pa makapagtaas ng kamay, baka ito na ang time, this is the day na kung meron ka pang questions asked, minsan may mga problema tayo, hindi pa tayo dumediretso sa altar, may mga bagay pa tayong hindi ma-surrender kay Lord, maybe this is God's moment para magpabida sa life natin at magdesisyon tayo na, Lord, I wanna be totally dependent on you. Hindi ako nakadepende sa sarili kong galing. Hindi ako nakadepende sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ako nakadepende sa sitwasyon na meron ako, pero ang dependence ko only in your word. Kaya kanina yung activity, sino ritong nakakuha ng word capsule? Yung mga hindi nakakuha, mamaya manghingi po kayo ng word capsule. It's just a simple demonstration na si Lord, kahit anong sitwasyon na meron tayo, when you are dependent on God, you will always go back to the Word of God. Na ang kalakasan mo, bombarded ka na ng mundo, ng sitwasyon, pero just one word of God, just one drop of blood ni Jesus, lahat, turn around, yung life natin umaayos, gumaganda. Bakit? Kasi nakita natin yung beauty of depending on God. And, ito po yung verse na pag-uusapan natin ngayon. So sa Proverbs chapter 3 verse 5, ang sabi rito, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Yung pinakamatinding word dyan, dati yung all your heart yung ano ko, yung heart lang yung focus ko, pero yung word na all, is just 3 letters, pero it means a lot. Maraming kayang ibigay ang puso kay Lord, pero hindi lahat. Lord, yung kalahati dito sa dito sa gusto ko. Di ba may mga ganun tayong moment? O kaya, Lord, pwede bang yung kalahati sa sarili ko? Kailangan ko ng me time. O kaya, Lord, kailangan ko ng medyo sa school ko muna kasi mahalaga to sa akin, Lord eh. Pero, ang sabi ni Lord, we must give our all. Alam mo ba, ang puso mo nandun sa mga bagay na pinapahalagahan mo. Sino rito may pinapahalagahan ka? Ngayon, pag-uusapan natin, ano yung mga bagay na pinapahalagahan natin na kailangan nating isurrender kay Lord? Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Sige, bago po tayo magtuloy, let's pray. Lord, we thank you for today. God, I pray that you minister to every heart. God, ano man yung mga aspect of our life na need namin, Panginoon, na isurrender sa'yo. Lord, open our hearts, ready our minds, Panginoon. Magkaroon kami ng tapang, magkaroon kami ng understanding, Panginoon, na Lord, without you, we are nothing. Lord, kapag hindi kami naging dependent sa'yo, Panginoon, kawawa ang buhay namin, kawawa ang future namin, kawawa ang family na meron kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I pray for freedom, God. Hindi matatapos, walang aalis ng lugar na to, hindi makakaranas ng freedom in your presence, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Amen. So, ready nyo na yung mga notes nyo? Una, total dependence. Kapag pala we are totally dependent on God, kaya nating isurrender yung 5 bagay na to. Number 1, sino dito mga estudyante, mga students. Okay, number 1, if you are dependent on God, dapat kaya nating isurrender ang pag-aaral natin kay Lord. You should be able to surrender your studies in the name of for the sake of following God. Anong ibig sabihin nun, te? Mag-stop ba ako ng school? Hindi. We should know na ang pag-aaral natin, it is our worship to God. Hindi ka nag-aaral para sa lesson. Hindi ka rin nag-aaral para sa baon. Dati sa baon lang ako, kaya ako nag-aaral eh. Hindi tayo nag-aaral para sa mga kaklase natin, para sa diploma, pero nag-aaral tayo kasi it is our worship to God. At ang sabi dito, if you love God more than your studies, God will give you favor more than anyone else. Alam niyo po, sobrang ranas ko to sa pag-aaral ko. Kasi dumating ang time na ramdam ko ang favor ni Lord, hindi lang sa akin, pero damay ang buong accountancy students sa URS. Na there are times na I would have the privilege na sumama ka na pastor, o kaya kailangan may mentoring, mag-a-absent ako, tapos may gantong ganap sa school. Alam niyo po, kahit finals, midterms, hindi ako kayang matinag niyan basta pagsunod kay Lord. And etong picture na to, ayan, ako po, sino rito achiever ka sa school? Dati, hindi yayabang ko yan, pero hindi pala kayabang-yabang yun. Hindi pala siya nakaka-glory kay Lord.
Kasi, eto po, this is proof. Naganap pa talaga ako ng proof. Ayan, simula elementary, high school, senior high school, college. Ano po ako, sunog sa kilay sa pag-aaral. Talagang kaya kong saktan ng sarili ko kapag pumaksak ako sa quiz. Quiz pa lang yon. Pagka 1/5, sasaktan ko na yung sarili ko kasi bakit ganun yung score mo? Bakit ganyan? Ay, ang taas ng expectation ko sa sarili ko. Meron man nakaka-relate dito? Ganyan ako katindi bago ako sumunod kay Lord. Wala akong mga boyfriend, wala akong barka-barkada, pag-aaral lang. Kaya lang, yung pag-aaral na yon, hindi ko kayang isurrender kay Lord. Kasi yung Sunday ko, I remember, pag Saturday, Sunday, school day ko pa rin yun. Pagka Sunday, doon ako magde-design ng notebook, doon ako magagawa ng mga activity, kailangan perfect lahat ng score. Alam na mga ka-batchmate ko yan, mga kaklase ko, ganun ako katindi. Pero dumating ang time, naintindihan ko na dapat mas mahal ko si Lord kaysa sa pag-aaral ko. Alam nyo, I've been to that point na sabi ko lang kay Lord, Lord, kahit tumigil ako ng pag-aaral for your sake, I can do it. Pero, hindi hinayaan ni Lord na tumigil ako ng pag-aaral. Kasi kapag si Lord minahal mo, mamahalin ni Lord yung mga bagay na minamahal mo. Grabe yung favor ni Lord. Kasi from high school, eto po, yan, high school, senior high and college, nagpabida po siya. Elementary, wala na ako maalalang magagandang storya nung wala ako kay Lord. Pero nung high school, senior high, college, na sinurrender ko lahat kay Lord, alam nyo, hindi ko na naaalala yung medals. Ang naaalala ko yung mga tao na nasharean namin, paano ko kinabahan nung nag-share ako ng one verse, paano ko nasharean yung prof ko. So those are yung more than the grades, ayun yung mga bagay na I really value. Na Lord, thank you, graduate ako, pero hindi dahilan lang sa diploma, pero graduate ako nagkaroon ng impact yung life ko sa mga taong nakasalamuha ko sa school. At alam nyo, ito yung revelation ng Lord sa akin. The greatest manifestation of a successful student is not their grades, but the impact they create in their campuses. Ano nang impact ang nagawa mo sa campus na meron ka? Sino nang nasharan mo? Sino nang, may prof ka na ba na alam ang testimony mo? Ano na yung bagay na nagawa natin sa campus natin bago natin iwanan yung campus na yon? Bago kayo from grade 7 maging grade 8, anong impact ang nagawa natin nung grade 7 tayo? Kaya, this is a reminder na, Lord, bakasyon ngayon. Pero yung iba, you have days pa, babalik pa yung school. It's time na you create an impact to your campus. Alam nyo ba, pag campus, hindi lang kaklase mo, kahit sa guard. Pagka may impact ka sa campus, hindi lang guard, kahit yung mga naglilinis sa campus, kilala ka. Bakit? Kasi na-share mo yung life testimony mo. Kahit yung mga nag-aayos ng sound system sa Donas, may ganun kami, yung nag-aayos ng sound system, kilala kayo? Bakit? Kasi you are sharing the word of God. Ito pong verse na to, sa campus po kasi namin sa Donas, meron kaming wild side. So, lahat po ng mga nandun, grabe po yung winning namin. Almost all of my classmates na-invite po namin. At ito yung verse na pinangkapitan namin. So, kasabayan ko si Craig, yan yung mga galing doon na ang sabi lang ng Lord sa Romans 1 verse 6, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." Yung word na I am not ashamed of the gospel, alam nyo ba, minsan hindi mo naman parang di naman natin tinatago na Christian tayo. Pero alam nyo ba, sometimes, yung fact na hindi natin kayang ma-share confidently yung word ng Lord, hindi tayo nagiging intentional sa campus, we're being ashamed kasi we're not sharing it. Parang sa movie lang yan. Kapag gustong-gusto mo yung movie, talagang hindi ka papayag, uy, panoorin mo to, maganda to. Sige, kahit investan ko yung 50% ng ng pang-cinema, mapanood mo lang to. Bakit? Kasi maganda. So, sa campus na meron tayo as a student, dapat you should be willing. Ayun din yung sabi ko sa mga partners ko, hindi sila nag-stop ng school, pero nandun sila sa pagsunod kay Lord, na kapag pinapili sila ng prop, pag-aaral o si Lord? Si Lord. Yung interview ko po sa Rizal Science, I remember, tinanong po ako nung nag-interview.
Sino mas mahalaga sa'yo? Kasi tinestify ko, I guess, yung journey ko, yung testimony ko. Interview po yun para makapasok ka sa Risay. Nahila lang po ako ng mga kaklase ko. I remember, ito yung di ko makakalimutan na tanong niya sa akin. Nagte-testify ako about kina pastor, pagsunod ko, cell group. Tapos, dumating yung time, tinanong ako nung nag-interview. Yung totoo. Parang sinong mas mahalaga sa'yo? Pag-aaral mo? O yung Lord na sinasabi mo? Alam niyo po, that time, hindi ako ready, pero ang lumabas lang sa bibig ko, si Lord po. Kasi kung wala po ako sa Lord, hindi po ako nag-aaral ngayon. Kung wala ako sa Lord, sira po ang buhay ko ngayon. Kasi that time, yung mga pinsan ko, yung mga kasabayan ko, grabe nasira yung life nila. Pero I'm thankful to God na I stayed in His presence kasi iba yung ginawa ni Lord. Iba yung ginawa niya sa pag-aaral ko. And second, hindi lang po studies. Sino rito mga nagtatrabaho, young professionals? Nga nasa home office, o kaya meron kang work. Sige po, taas ang kamay. Sino ang mga young pro, mga may career na tinatahak ngayon? Alam niyo po ba, isa yan sa mga greatest battle ko nung college. Kasi pagka first year ka pa lang, iisipin mo na, ano bang mangyayari after 4 years? Ano bang mangyayari sa life ko? Ano bang plano ko? Ang dream ko before, first year to second year, ang dream ko, makapagtrabaho sa San Miguel Food Corporation. Specific. Sabi ko kay Lord, kung hindi man matupad yon, kahit isa sa mga pinakamalalaking auditing firm sa Pilipinas, grabe. Yun yung dream ko. Bago ako mag-take ng exam sa URS, I had a covenant with God. Ang sabi ko lang sa Kanya, Lord, kapag nakapasa ako sa URS, dito po ako gagraduate. Same year, same batchmates, kasi that is specific, baka sabihin ni Lord, makakagraduate pero after 10 years. So, same year, same batchmate, Lord, same course. Nung time na yon, yun lang yung covenant ko kay Lord. Ang kapalit ng sabi ko, Lord, magkakaroon ng impact ang life ko sa lahat ng mga tao makakasalamuha ko sa campus na to. Alam niyo po, nung nag-covenant ako kay Lord since first year, that was my covenant with God na hindi ko kinakalimutan kahit bumagsak ako ng quiz, bumagsak ako ng prelim, hindi okay yung midterm ko, yung finals ko hindi ayos. May mga time na tatakotin ka ng prop, drop ka na, pag pumunta ka pa sa ano na yan, sa national conference na yan. Pero sabi ko, no, this is my life. Hindi ko kayang ipagpalit ang pagsunod ko kay Lord more than anything else. Kasi ang dependence ko kay Lord. Meron akong assurance lang sa heart ko na, Lord, pag ikaw inuna ko, hindi mo papabayaan to. I had a talk before kay Pastor. Ito lang yung sabi ko sa kanya bago ako mag-enter ng home office. Sabi ko, Pastor, gusto ko po mag-home office, pero ito po kasi yung mga pinapahalagahan ko, pag-aral ko, family ko. Ang dami ko ngayon sa isa. Sabi ko, baka hindi ko po kayaning i-manage, baka po may mapabayaan ako pag sinunod ko si Lord. Pero, maybe you have that same thought. Hala, baka pag ginawa ko to, pag sinurrender ko to kay Lord, baka may mapabayaan ako. Pero, I tell you, si Lord, grabe yung ginagawa niya. I am a living proof na kapag nakadepend tayo fully kay Lord, lahat ng mga bagay na inaalala mo, si Lord ang bahala. Hindi hahayaan ni Lord na mapahiya ka sa family mo, at hindi hahayaan ni Lord na mapahiya ang pangalan niya sa buhay mo. At yung career na yon, ito po yung picture namin nung nag-start kami so ito po yung journey ko sa career naman ngayon. So, active po ako sa school. I've been in many organizations. Kaya ko magstay sa campus ng hanggang alas 12 ng gabi. Kasi meron kaming aasikasuhin for org, may events. Dumating yung time, nabigyan ako na-instructan ako ni Pastor na pumunta ng Butuan. So, isa lang po sa mga picture ng mga binenta ko bago ako magbutuan. Alam niyo po, behind those pictures, ang dami kong kalyo sa kamay. Kasi nagkakat ako ng mga papel, ng mga 1x1 picture, ng mga Polaroid pictures. Kasi nakita ko na, Lord, yung career na meron ako, nasa word mo, nasa instruction ng mga pastor ko. So, nung nakita ko yon, ano ba naman yung sakripisyo ng pagkakat? Kumbaga sa pine-prepare ni Lord na magandang future. Kaya ngayon, kung nandun ka sa moment na i-journey mo pa lang yung pagka-career,
o kaya nandun ka na sa journey na tinatahak mo yung career mo, yung future na meron ka, I tell you, hindi pa tapos si Lord. Huwag kang matatakot na gawin yung pinapagawa ni Lord kahit feeling mo hindi mo kaya. Kasi not unless you try yung first step, that's our human participation. Pag nagawa mo yung first step, yung second, third, fourth, si Lord na yon. Yung second, third, fourth, fifth, glory na ni Lord yon. Hindi, wala ka nang gagawin kundi sumunod lang ng sumunod ng sumunod ng sumunod kay Lord. And si Lord, yung glory niya, glory after glory, i-reveal lang Lord in our life. And finally, after po nung, ito po yung picture namin nung time na nagbutuan kami. I remember, wala po kaming kapera-pera niyan. Nung time na nagbutuan kami, wala kaming pambili ng pagkain. 500 pinagkasya namin in 1 week, kami dalawa ni Ate Hennessy. Ang ulam namin, 5 pirasong dilis araw-araw. Tapos yung repolyo po, hinati namin yung isang repolyo sa 1/8. Isang portion po nun kada araw para may protein, may carbohydrate. So isa-isa. Pero we just know, nakakatawa na lang yung journey, pero it's my way of surrendering to God yung future na meron ako. Alam niyo po, I'm really thankful nung graduate ako. Ang sarap sa pakiramdam na hindi ko kailangan magpa-medical para lang mag-apply sa iba't ibang kumpanya sa Manila. Thankful ako na pagka-graduate ko, pag kinabukasan after ng graduation, may home office. Sobrang thankful ako kasi after ko graduate, pag uwi ko ng bahay, may mga disciple na nag-welcome, may mga disciple na nag-surprise. Sabi ko, Lord, this is more than the Dean's Lister na mga na-receive ko before. More than to dun sa mga bagay na napagtagumpayan ko nung wala ako sa'yo. Kaya ngayon, I know na kung nandito ka sa journey ng life mo na to, just surrender to God. Baka merong pinapabitawan si Lord na hindi mo mabitawan, it is time. Sabihin mo sa katabi mo, it is time. Panahon na para bitawan mo yan. And third, bago yan, ito muna, you don't pursue career for money, you are originally destined for prosperity. Hindi tayo nagka-career para sa pera. Nilalakaran lang natin yung plano ng Lord in our life. Sabi yan ng Lord sa Jeremiah 29 verse 11, here's what Yahweh says to you. I know all about the marvelous destiny I have in store for you, a future planned out in detail. My intention is not to harm you, but to surround you with peace and prosperity and to give you a beautiful future, glistening with hope. Magandang future. Kaya kung ang nakikita mo ngayon, pangit, hindi pa yan yun. Pag nakikita mo, Lord, maganda, pero hindi ito yung magandang-maganda. There's more. Kaya ang portion mo, sabihin mo sa katabi mo, ang portion mo, magandang-maganda. Grabe, power. And third, eto naman, you should be able to surrender your family, your husband, your wife, your mother, your father to God. Never mong gawing dahilan ng magulang mo, ang anak mo, para hindi ka makasunod sa Lord. Kasi ito yung lagi kong sinasabi sa mga kinokonso ko, ang posisyon ni Lord in our life is first. Meron tayong mga pinapahalagaan sa life. School, sarili mo, health mo, kaibigan, family. Alam nyo, walang paki si Lord dun sa second to Pero ang concern ni Lord yung first. At dahil first ang posisyon ni Lord in our life, alam nyo, anything na isubstitute mo sa first, lagot kay Lord. Hindi ako nananakot. Pero ito yung lagi ko pinanghawakan sa pagsunod ko kay Lord. Wala akong pwedeng idahilan sa pagsunod kay Lord kasi siya ang first sa life ko. Even my family. Kahit pigilan ako ni Mama, not unless itali talaga ako tapos di na ako makakagalaw. Yun yung pinigilan. Pero yung kaya ko pang pumunta at kaya ko pang bumiyahe, kaya kong mag-church, kaya ko mag-cell group, kaya ko mag-devotion, sabi ko, Lord, I will do it. Kasi never ever na magiging dahilan ng pamilya ko sa pagsunod kay Lord. Kasi kaya ako sumusunod sa Lord para sa pamilya ko. At hindi dahilan sa pinigilan nila ako, magpapapigil ako. Tama? Hindi porket pinigilan, magpapapigil. At ang totoong pinigilan yung ginapos. So, kaya hindi kami tumatanggap ng dahilan na Ate, pinigilan po ako ng ni Mama, di po ako nakapunta ng ganito eh. Ginapos ka ba? So, kung kaya mo pa, ipag-pray mo, kausapin mo yung mama mo, Ma, kailangan ko to, ito yung kasiyahan ko. Alam nyo, si Lord, He can move in mysterious ways. Kaya niya mag-touch ng heart in a snap.
Pag ngayon nag-decide ka, Lord, pinipigilan ako ng mama ko mag-church, pero pag kinausap ko mamaya si mama pag uwi ko, Lord, ikaw mag-aayos ng heart niya. You do not know. Darating ang time, dumating yung time nang hina ako sa pagsunod sa Lord. Alam nyo, yung mama ko na ayaw sumunod kay Lord, yun ang nagsabi sa akin, ba't di ka na nagdi-devotion? Bakit di ka nagsa-cell group? Bakit? Kasi nakita nila, nag-model ka. Kaya always protect your testimony in your family. Yung isang bagay na pinagbigyan mo, sunod-sunod na yan. Kaya even yung smallest thing na pinapagawa sa'yo ng Lord, protect it. Pag sinabi ni Lord, mag-cell group ka, mag-cell group ka. Pag sinabi ni Lord, mag-devotion ka, kahit nag-aaway yung nasa paligid mo, magdi-devotion tayo. Pag sinabi ni Lord, mag-church ka, kahit may outing, hindi ako mapipigilan ng outing. Kahit i-persecute ako ng pamilya ko, nagbago ka na. Hindi ka na kagaya ng dati, hindi ka na namin nakikita. Hindi, kailangan ko mag-stand sa family ko. You have to stand in your family. Kasi unless you stand, kawawa ang pamilya na meron tayo. Ang future natin, your future is at stake kapag hindi mo inuna si Lord. At alam niyo ba kung bakit? Allow God na to write your own story. May mga plano, sino rito may plano ka sa buhay mo? Di ba may mga plan tayo sa life natin? Ako, sabi ko kanina, gusto ko mag San Miguel Corporation. Meron tayo mga plans sa life natin. Pero, just remember that you are not the greatest author in the earth. Hindi ikaw ang greatest author. Ang greatest author is the greatest creator, and that is God. Si Lord, ang create niya, hindi lang mga napapanood natin sa telenovela. Ang create ni Lord, ikaw at ako. Ultimo liwanag, tubig, kinreate ni Lord lahat na nakikita natin. Kaya kung meron kang, may pag-o-offeran ka ng future na meron tayo, i-offer mo kay Lord because only the greatest author can create the best story. Only the greatest author can bring out the greatest story. At yung story ng buhay mo, alam mo, hindi na ikaw ang bida, si Lord na. Kaya lahat ng kwento na meron kami, back when we were starting, it's not about us, pero yung glory ni Lord. Hindi siya tungkol na sa atin, pero paano nagpabida si Lord every day of your life? Grabe. And in family, alam nyo, ito yung isa to sa mga matitinding verse na nakita ko sa Bible about family. Sabi rito sa Matthew chapter 10 verse 37, anyone who loves their father and mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Ang gusto ni Lord, dapat mas mahal mo siya kaysa sa kahit sino man. Alam nyo ba, kaya sabi dyan, ang in-example dyan, father and mother. Kasi kapag mas mahal mo na si Lord kaysa sa nanay at tatay mo, si Lord na talaga. Kasi di ba kapag magulang, yun na yung dapat given na yun, dapat you should love them. May mga kaibigan ka, may baka pang mga minamahal. Ngayon, kung nagawa mo nang isurrender ang family mo kay Lord, even your friends, you can surrender them to God. Darating ang time, you have to leave some of your friends just because kailangan mo magpalakas para matulungan sila. Kakantsawan ka, pastora ka na, nagbago ka na. Pero time will come na ngayon lang to, babalik ako sa inyo. Yun lang yung mo sa Lord, Lord, babalikan ko itong mga tao na to, tutulungan ko sila kung paano ako natulungan. Alam nyo, yung darating ang time, yung mga tao na yan, magpapasalamat. They are the one to testify for you kasi nakita nila how you stand every day of your life, every decision na ginagawa natin sa buhay natin. And sabi pa rito, if you truly love your family, you will love God more than you love them. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat mas mahal si Lord. Dapat mas mahal si Lord. Kaya ngayon, wala nang magdadahilan. Never, ever na idahilan natin ang pamilya natin sa pagsunod kay Lord. Never. Never. Ultimo labahin, wag. Kasi, hindi mo alam kung anong pwede mo ma-miss just with one disobedience. Doon lang sa isang na-miss mo na Sunday, hindi mo alam. It could mean like para kang 1 month na hindi nag-church. Diba? And third, that's the third one, family. And last, fourth, we should be able, being dependent on God, dapat kaya mong isurrender yung ministry na meron ka. Sino ritong you are as a leader? You are leading people. Sige, sino yung mga sa leaders dito? Sino naman dito yung mga disciples?
Meron ba ritong mga bago sa lugar na to, first-timers? Meron ba? I think may mga first-timers. Welcome po sa lugar na to. Alam nyo ba, yung ministry na meron tayo, lagi nating tatandaan na ang ministry, it's not ours. Hindi siya sa atin. And ang discipleship, it is not about teaching, pero it is our best form of worship to God. Lagi, every time na tumutulong ako sa tao, malinaw sa akin na kapag tumutulong ako sa tao, I'm not doing it for them, I'm doing it for God. Kaya, I remember meron nagtanong sa akin, ate, paano ba magmahal ng disciple? Kasi parang, ang dami ng paulit-ulit na sinasaktan, nire-reject, ate, paano ba sila mahalin? Alam nyo, kapag sa discipleship, dapat hindi puso mo ang ginagamit mo. Sa discipleship, ang number 1 na dapat ginagamit natin, puso ni Lord. Last time, nagpunta po kami sa Touch of Glory. Nagpe-pray ako kay Lord. Sabi ko, I wanna have a covenant with the Lord. Na bago ko umuwi, yung covenant na pangahawakan ko, yung bago sa pagsunod ko sa Kanya. Ito po yung verse na yon. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. It is your true and proper worship. Sabihin mo sa katabi mo, you are a living sacrifice. Yung buhay na meron ka, pwedeng iba yung ginagawa mo ngayon, pwedeng nasa ibang lugar tayo. Pero just because that you are a living sacrifice, wala naman tayo, yung mga leaders, wala ka namang sahod. Diba? When we're helping people, hindi tayo sinasahuran, tayo pang nanlilibre. Pero, masaya natin ginagawa lahat ng bagay na yon. Bakit? Kasi Lord, hindi na ako to, ikaw na to. Madamot ako dati, pero ngayon nakakapanlibre ako, hindi na ako to. Lord, yung family ko, kung dati lang, sasagutin ko na lang to nanay ko eh. Mas mabuti na nga ako ngayon, di niya pa ako ma-appreciate. Diba? Sa totoo lang, mas mabuti ka ngayon, pero bakit ngayon? Bakit ganun? Mas parang nasa iyo yung ay sa family nyo. Ang sarap sumagot. Pero at the end of the day, we know na, Lord, I'm a living sacrifice. Hindi ko magagawang sumagot sa magulang ko kasi I wanna win them. Darating ang time sa school, alam niyo po, February, tinasipay nila Chika, kasama ko po siya sa Butuan. Dahil February, we had an online class. Doon po sa online class na yon, nag-declare yung teacher ko, kinausap lahat ng mga, in-announce sa buong section namin. Hinanap po ako, nasa si Miss May Kakayan. That time, nahimatay ako, tapos kinabukasan yun, so di ako naka-join agad ng klase. Alam nyo, bakit that time? Ako at si Lord lang talaga. Nung time na yon, in-announce, alam nyo, sabi ko lang, Lord, kahit kailangan ko tumigil ng pag-aaral, for your sake, happy ako kasi pinili kita to the very end. Alam nyo po, pag-uwi ko galing Butuan, kinausap ko yung prof ko. Pagpasok ko pa lang doon sa room, nakangiti sila sa akin. Nakangiti sila sa akin, di ko alam anong ginawa ni Lord. Pero, nakasmile lang sila. Uy, nandiyan ka na pala, Miss May Kakayan. Anong meron, Lord? Kala ko drop na ako. Alam nyo, nung time na yon, kasi binabattle ako, natitigil na ako mag-school, pero I've been doing my assignment, gumagawa ko activity. Kahit sabi drop na ako, ginagawa ko yung obligation ko bilang estudyante. Alam nyo, you should be connected to God. Kung meron kang bagay na papahalagahan in your life, dapat yung personal relationship mo kay Lord. This is our portion. To live a rewarding life, a life of integrity, and to live a life of favor. A life of favor, it is God's faithfulness will never leave you. Kahit sa ang tignan ng aspect ng life mo, pag-aaral mo, sa career mo, sa family mo, in your ministry, in your personal life, ang faithfulness ni Lord never naging absent. Mamaya in your family, there's this part in war room. Pinag-pray niya yung bahay nila. Yung pinto, yung bawat part ng bahay nila, just pray for your house. Lahat ng tao nakatira sa bahay na yon, it will be your personal prayer sa Lord. Pag uwi mo mamaya, punta ka lang ng pinto, kapitan mo yung pinto. Lord, I declare that you are the king of this house. Walang karapatan ng kaaway sa lahat ng mga taong nakatira dito at pumapasok sa tahanan na to. That will be your assignment.
Kasi your family is your first ministry. Kahit gaano kadilim ang pamilya mo ngayon, merong magandang plano si Lord. Kaya right now, just raise your hands as a total surrender to God. Taasan mo kung gaano kataas ang taas ng kamay mo, gaano katindi ang pag-surrender, pag-depend natin kay Lord. And right now, just talk to God. Lord, I want to surrender this to you. Come on, just talk to God. Wala tayong pake sa mga katabi natin. Just talk to God. Lord, I want to experience freedom. Lord, I surrender this to you. Come on. Just pray to God. Just pray to God. He's moving right now. He's moving. Their families, my God. Come on. Magkakasa tayo ng laban, ng war sa demonyo. Wala siyang power over our lives. Lord, I depend on you alone and alone, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's speak to God. And now, and now, just declare freedom. Ano man yung bagay na surrender mo kay Lord, bibigyan ka niya ng kalayaan at lakas na loob. Come on, just thank the Lord. Lord, maraming salamat sa kapayapaan. Lord, thank you sa hope. Lord, I am the light of the world. Ako ang liwanag sa pamilya ko, sa campus na meron ako. Ako ang liwanag sa ministry ko. Lord, magiging liwanag ako sa mga kamag-anak ko. Lord, we thank you. We glorify you, Panginoon. Thank you for letting us experience this kind of freedom. Thank you, Lord, for letting us experience the beauty of surrendering and being dependent, totally dependent in your presence, Panginoon. Meron pa siyang the best na gagawin ngayong gabing to. At meron pa siyang ipaparanas sa mga bago pa lang nandito. Nung na-invite ka ng mga nagmamahal sa'yo. Maybe family mo, in-invite ka ngayon, dinala ka ngayon dito. Classmate mo. Naniniwala ako na yung best life na ipinangako sa'yo ni Lord, na ipaparanas niya sa'yo, ito yung start. Ito yung start na ipapakita sa'yo ni Lord na ako yung pag-asa mo. Sa akin ka dapat dumepende sa lahat ng bagay na gagawin mo pa in the future. Dahil sa lahat ng gagawin ni Lord sa buhay mo, ito yung tanging assurance na first step na magagawa mo. Yung tanggapin siya. At nung una hindi ko alam kung paano. Nung nag-first time ako, hindi ko alam paano ko mararanasan yung buhay na pinangako niya. Hindi ko alam paano mag-start. Hindi ko alam ang mangyayari sa buhay ko. Basta nagising na lang ako na, Lord, nararanasan ko na yung pangako mo sa buhay ko. Nararanasan ko na yung buhay na kasama ka. Nararanasan ko na yung buhay na nakadepende sa'yo. Kaya ngayon, kung sino man yung first timer, yung mga na-invite lang, ngayon lang nandito, at mararanasan mo, at naranasan mo, pwede bang ma-invite ko kayo dito sa unahan? Yung total surrender, ngayon mo to, itila sa Lord. Lord, tatanggapin kita ng buong puso. Not just for promise, pero yung buhay na makasama ka, na magdepende sa'yo. Yun yung gustong-gusto kong maranasan. Sige po. Ayan, yung mga lumalapit, congratulations. Ito yung start na talagang ibibigay sa'yo ni Lord yung pinangako niyang buhay. Congratulations po. Congratulations. Alam niyo po ba nung time na nakita ko na makasalanan ako, yun yung start na tinanggap ko na, Lord, ikaw lang
ikaw lang yung kailangan ko. Walang sino man. Walang sino man, kahit ako hindi ko kayang patawarin yung sarili ko that moment. Pero nung time na pinakita sa akin na, anak, ako yung magbibigay sa'yo ng kapatawaran. Ako yung maglilinis sa'yo. Ako yung magbibigay sa'yo ng bagong buhay. Yun yung pinaniwalaan ko at yun yung nangyari sa akin. Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng pagsisisihan natin yung mga kasalanan natin, isusuko natin yung buhay natin. At talagang ibibigay sa'yo ni Lord. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Yung buhay na walang hanggan, yan yung mararanasan natin. Kapag ibinigay natin, sinurrender natin yung buhay natin sa Kanya. Hiningi natin ng tawad yung lahat ng kasalanan na nagawa natin. Even though hindi natin nalaman, kasalanan pala yon, nagawa ko pala yon, papatawarin yun ni Lord. Ngayon, can we close our eyes? Then magpe-pray tayo. Sumunod lang kayo sa akin sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na dinala mo ako sa lugar na to at makilala kita. Ngayon po, pinagsisisihan ko ang aking mga nagawang kasalanan, patawarin mo po ako. At ngayon po, tinatanggap kita sa aking buhay bilang sarili kong tagapagligtas. Ganun na din ang aking pamilya. Marami pong salamat, Ama. Lagi ko pong aalalahanin kung paano mo ako pinatawad at binigyan ng bagong pag-asa. Kung paano ko sinurrender sa iyo yung buhay para magsimula muli. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, family, pag-pray natin sila. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat dahil binigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon ng bawat isa sa amin para tanggapin ka, magbago ng buhay, at patuloy na sumunod sa iyo habang nabubuhay kami. Lord, total surrender sa iyo, yung tanging paraan para, Panginoon, assured kaming lahat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo ang mga taong tumanggap ngayon, Lord, dahil naniniwala kami lahat ng anghel sa langit nagkakatuwa, Panginoon, dahil sa mga kaluluwang tinanggap mo, pinatawad mo, at muli mag-uumpisa ng bagong buhay kasama ka. Maraming salamat, Lord. We praise you, we glorify you in Jesus' name. Amen. Congratulations po. Ngayon po, alam nyo po ba, hindi lang ito yung pinaka-turnaround ng life nyo, na mag-uumpisa kayo, hindi kayo nag-iisa. Dahil sa buhay, meron tayong dalawang pamilya. Una, biological family. Yan yung kinalakihan mong nanay at tatay, mga kapatid. Pero, meron din, minulat na tayo ni Lord, meron tayong spiritual family na mag-guide sa atin, sasamahan tayo, at patuloy na lalakad tayo sa pagsunod natin sa Lord. Pwede bang harapin niya yung family niya, yung bago niyang pamilya? Harap po kayo doon.